Samantala, mahigit 60 pamilya ang apektado ng bagyo sa iba't ibang lugar sa Cordillera Region. Live mula roon si Jezreel Kate Lafizar ng PTV. Jezreel? Mahamog na gabi, Asek Joey, ito nga simula kaninang umaga hanggang sa mga sandaling ito, nararanasan pa rin ang pabugso-bugsong pag-ulan at bahagyang paglakas ng hangin dito sa syudad ng Baguio. Patuloy pa rin namang nakaantabay ang ating mga kinauukulan upang rumesponde sa mga mangangailangan. Kasabay ng malakas na hangin at ulan na dala ni Bagyong Krising, lumabas pa rin ang ilang magsasaka dito sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet upang bantayan ang kanilang pananim. Bago pa ang pagdating ng bagyo, naghanda na ang mga magsasaka rito. Tulad ni Manong Ben, maagang pinitas ang pananim na lettuce para maibenta bago pa masira ng posibleng pagbaha. Dati tono ng anak sa bantayan mo lang kung dati may itayab nga silupin nagpigsaan na awan ti mailakon no maflat amin da ito yun awan ti mailakon min. Sa pinakahuling tala ng Department of Social Welfare and Development Cordillera, umabot na sa 66 na pamilya o higit 200 katao ang apektado ng bagyo mula sa 11 barangay sa bayan ng Bukay, Lacub at Luba sa Abra, Kalanasan sa Apayao, Aguinaldo sa Ifugao at sa lungsod ng Baguio. Nakapagbigay na rin ang ahensya at mga lokal na pamahalaan ng agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Mahigit 57,000 family food packs at mahigit 21,000 non-food items ang handang ipamahagi ng DSWD sa mga mangangailangang lokal na pamahalaan. As per our monitoring, meron na din po namang immediate na assistance na binigay ang ating mga LGUs, municipal at saka barangay level, particularly po yung hot meals na naibigay sa kanila, lalo po kagabi. Kasi yung mga lumikas, so immediate na assistance talaga is yung pagkain. So ngayon, we are closely coordinating with affected municipalities and barangays for possible na augmentation. Samantala, 9 na national road section sa Apayao at Benguet ang pansamantalang hindi muna madaanan dahil sa insidente ng soil collapse, road cuts at washed out. Kabilang dito ang Claveria Kalanasan Cabugao Road, Apayao Ilocos Norte Road, Apayao Kalanasan Ilocos Norte Road, Cannon Road at Governor Bado Dangwan National Road. Nagsasagawa na ng clearing operations ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways sa mga apektadong kalsada. Epektibo pa rin ang direktiba ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera sa suspensyon ng small-scale mining operations para sa kaligtasan ng mga minero. Ilang bahagi naman ng Baguio City at Benguet ang nawalan ng supply ng kuryente, pero inaayos na ito ng Benguet Electric Cooperative. Kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Krising, apektado pa rin ang Cordillera Region ng Southwest Monsoon o Habagat. Kaya ang mahigpit na paalala ng Office of Civil Defense, tumutok po sa mga latest updates ng DOST Pagasa, mga weather reports. Makinig po tayo sa mga abiso ng pamahalaan ng ating municipal or provincial or barangay DRRM councils or committees. At sundin po natin yung mga proper evacuation procedures. Nakataas pa rin po yung ating guidance sa ating mga communities na mag-conduct ng preemptive evacuation, lalong-lalo na sa mga flood-prone or landslide-prone areas. Nakatutok pa rin naman ang member agencies ng Cordillera Disaster Risk Reduction and Management Council para sa patuloy na pagtanggap ng reports, pagbabantay at pagresponde sa mga posible pang maging epekto nitong patuloy na pag-ulan. Ang DSWD naman tiniyak na sapat ang tulong na ipapamahagi sa mga nasalanta nitong bagyo. Yan ang latest dito sa Baguio City. Para sa Integrated State Media, Jezreel Kate Lafizar, PTV, Cordillera. Maraming salamat sa iyo, Jezreel Kate Lafizar ng PTV Cordillera.